buksan ang ating mga Biblia sa mga Hukom, chapter 16. Hukom, chapter 16, verse 15 hanggang 21. Babasahin po natin dito sa mas malaki. Kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo ay mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses ko na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang inuulit niya kay Samson hanggang sa mailis ito. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareno. Ni minsay hindi pa nasasayaran ng paggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Filiseo. Ipinasabi niya nagtapat na si Samson, kaya maaari silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas na buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. At kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filiseo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ng Yahweh. Binihag siya ng mga Filiseo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala sa Gaza, pinalihan ng tangkalang tanso, at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Ang titulo ng ating pag-aaral ngayong umaga is about Choices in Life Shapes Our Destiny. Ang pagpili natin sa buhay, ang bawat pagpili natin sa buhay, ang siyang naghuhubog ng ating patutunguhan. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil binigyan na tayo ng free will, ng freedom ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, nasa kamay mo ang ikabubuti o ikasasama ng iyong kinabukasan. Kung ikaw ay malalayo sa Panginoon o kung ikaw ay mapapalapit sa Panginoon, ikaw ang magdedesisyon. At sinasabi nga sa ating mga pag-aaralan ito na sa bawat desisyon na ating pipiliin sa buhay, isa sa pinakamahirap piliin yung best. Kasi ang kalaban ng best ay yung good at yung better. Minsan, ang mas maraming pinipili natin is either ng good lang o yung better lang. Okay yung ganito. Okay lang yung ganun. Ayaw natin laging piliin ang best. Even sa ating mga buhay, no? Ay, okay na, at least nakapasa. Pero, ang gusto ng Panginoon na mangyayari sa buhay natin ay laging best. Kaya nga lang, sabi nga, dahil sa ating mga pagdedesisyon, ito ang nakapagbibigay sa atin ng patutunguhan natin sa ating mga destinasyon. So, hindi pwede na hindi pag-isipan ang ating mga desisyon sa buhay. Napakahalaga po yun, no? Ang pagbibigay desisyon, kagaya ni Daniel, mas pinili niya ng panindigan ang kanyang pananampalataya kung bakit siya ay napunta sa o naitapon doon sa kulungan ng mga leon. Dahil yun ang best niya na maibibigay sa Panginoon. Yun ang alam niya na makapagbibigay kaluguran sa Diyos. At sa buhay na natin bilang mga mananampalataya, 10 or 20 years back in your life, at kung ano ka na ngayon, yun
ang naging bunga ng iyong mga naging desisyon noon? Kung paano mo iningatan ba o inabuso ang katawan mo 10 years or 20 years back ng buhay mo? At kung ano ka na ngayon, yun ay bunga ng mga naging desisyon mo. And 10 years to 20 years, or 5 years to 10 years from now, yan naman ang magiging aanihin mo pagdating ng panahon kung ano ang itinatanim mo ngayon sa buhay mo. So tayo, sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, kagaya ni Samson, na talaga namang isa siya sa binigyan ng pagkakataon ng Diyos na pinili upang magkaroon ng kakaibang talento ba matatawag dyan, or bagay na naging special siya sa harap ng Diyos, ang pagkakaroon ng lakas na kung saan ay wala pang makakatulad sa kalakas na meron siya. Subalit ang mga bagay na yon ay para bagang dumating sa punto na nakita ng kaaway ang kanyang kahinaan. At doon siya ay nahuli ng kaaway sa pamamagitan ni Delilah. So, dito natin makikita kung paano ang kaaway ay gumagawa ng mga paraan sa buhay natin. Paano tayo matumba, paano tayo manghina, manlupaypay. Even though sabihin natin na ikaw ay isa sa may pinakamalakas na relasyon sa Panginoon, maaaring bukas, makalawa, ay mawawalan lahat ng iyon. At mapapatunayan mo sa buhay mo na may kahinaan ka rin pala. Pero lahat ng ito, nais na isabihin sa atin ng Diyos ay dapat nananatili tayo sa presensya ng Panginoon upang ang kalakasang spiritual na meron tayo ay naroon sa buhay natin at hindi tayo magagapi ng kaaway. So dito ay binasa natin kung paano ay nilansi ba? Parang niloko, no? Ni Delilah, at paano niya gumawa siya ng mga paraan kung paano niya mapapaamin si Samson. At dahil nga, sa mahal na mahal niya si Delilah, ay dumating na rin sa punto na napaamin na rin siya. Dito sa buhay nito, ang sabi nga, successful Christian is not the person who never fails. Hindi ibig sabihin ikaw ay naging successful o nagtagumpay ka sa buhay mo ay hindi ka nakaranas ng mga failures. Mostly, mas maraming mga pagsubok, mas maraming failures, mas maraming disappointments ng buhay. Pero nananatili ka sa Panginoon, sila yung mga lubos na matibay ang pananampalataya, na hindi sila bumigay, no, sa paglilingkod sa Panginoon. At ipinapakita dito na sa sarili nating lakas ay wala tayong magagawa liban sa Panginoon. So kung ating titingnan at sa nabasa natin, ayon sa ating mga nakita kanina sa salita ng Diyos, ipinakita dito na ang kahinaan ni Samson ay patungkol sa kanyang laman. At dito ay nakalimutan niyang pansamantala ang kanyang vow sa Panginoon, ang kanyang pagiging Nazareo, ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Dahil nang ibabaw ang laman sa kanyang kaisipan. Dahil nung punto na yon ay mas naramdaman niya ang pagmamahal niya kay Delilah over sa Panginoon. Ikaw na mananampalataya na babad sa pagbabasa ng Biblia, panalangin, debosyon, at minsan ikaw ay makalimot sa ginagawa mo daily or routinely, ay maaaring makapasok bigla ang kaaway. Alam niyo ba na nag-aabang ng kaaway sa atin? Sa kung saan ay ipapakita natin kung saan tayo ay nagiging mahina. Kaya nga ang gusto ng Panginoon kapag pagod na pagod ka, doon mas lalo kang mag-pray. Lamang tayo ng mga mananampalataya, kapag sobrang pagod na natin, hindi na natin magawang
natin magawang lumuhod sa Panginoon. Pero yun pala ang gusto-gusto ng Panginoon. Dahil ang kaaway doon naman ang gustong-gusto niya na makakilos sa ating mga buhay. So, Samson's power did not come from his hair. Actually, yung buhok na meron siya, hindi naman yun ang lakas niya eh. Kung bakit siya iniwan ng Panginoon, nung naputulan na siya ng buhok, ay dahil yung kanyang pangako or kasunduan sa Panginoon ang nawala. Yung relasyon ang naputol. Yung bagay na kung saan ay nakalimot siya sa Diyos. Tayo ng mga mananampalataya sa buhay natin, saan ba nanggagaling ang ating mga lakas, ang mga karunungan na meron tayo? Di ba sa Panginoon? Subalit kung ang mga bagay na yan ay gagamitin mo sa sanlibutan, makikita mo na unti-unti kang nanlulumo, unti-unti kang parang kandila na nauupos. Bakit? Dahil yung vow mo, yung relasyon mo sa Panginoon ang nawawala at na-indulge ka sa gawa ng sanlibutan. Kaya nga, napakahalaga na kapag ang isang mananampalataya ay totoong naglilingkod, dapat na ipapakita natin sa Panginoon kung paano tayo totoong sumusunod sa Diyos upang ang anumang bagay na maaaring makita sa atin ng kaaway ng kahinaan natin ay hindi siya makakapasok, no? O hindi tayo ma-overpower ng kaaway. And dumating doon sa punto na siya ay nakulong. Di po ba? Doon sa pagkakabasa natin. Nung nagising siya, hindi pa niya alam na umalis na pala ang presensya ng Panginoon sa buhay niya. Ikaw na mananampalataya, dama mo kung kasama mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Hindi? Dama mo yun. Lalo na kung ikaw ay laging nananalangin, laging nagbabasa ng Biblia, sa lahat ng dako na iyong pinupuntahan, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon kung sinasamahan ka. At nararamdaman mo rin kung ang Panginoon ay lumayo sa iyo. O ang banal na Espiritu ay lumalayo sa iyo. At alam mo rin kung bakit. Dahil alam mo kung ano ang mga ginagawa mo, kung ito ay angkop o hindi sa harap ng Panginoon. Dito sa ating pagkakakilala kay Samson, bagamat siya'y malakas, pero mahina. Malakas ang kanyang physical, pero dumating sa punto na ang kanyang relasyon sa Panginoon ay nagkaroon ng kahinaan dahil naipakita niya na pasilip niya sa kaaway kung ano ang mga bagay na pwede niyang i-reveal para siya ay maiwanan o iwanan ng Panginoon. Bagamat minsan, hindi tayo aware. Hindi ba? Hindi tayo aware. Yung minsan na hindi ka nakapanalangin at pagbasa ng Biblia, okay pa, parang malakas ka pa rin, spiritually. Pero sundan mo yan ng 2, 3, 4, para bang ang layo-layo mo na sa Diyos. Mararamdaman mo. At totoo makikita mo, para bang ang panalangin mo ay hanggang dyan na lang sa bubong at bumabalik sa'yo. Na parang hindi na nakikita o naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Subalit, ipinakita rin dito ng Panginoon na sa mga unang pagkakataon ng buhay ni Samson, kung saan ay nakapatay siya ng mga halos 1,000 tao, no? Yung lahat ng mga leon na kanyang mga nakaaway o na ay talagang napatay niya, no? Ganun siya kalakas. Pero, assurance ba yun para yung bagay na ginawa mo, accomplishments mo, ay pwede mo masabi na, okay na ako, tagumpay na ako. No. Ang sabi dito, our past victories do not guarantee
future victory. Ano bang bagay na ginawa mo, naging sobrang masipag ka, naging leader ka, lahat ng oras, panahon mo ay nag-iukol mo sa Panginoon dahil sobrang mainit ka sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit dumating sa punto na ikaw ay nanghina, nanlupaypay. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon, pagharap mo sa Kanya, Lord, ang dami kong nagawa sa church. Naging leader ako. Ako nga ang lahat ng tumagawa doon eh. Ako nga ang mga bagay na naging katulong ng aming pastor eh. Hindi natin pwedeng maipagmalaki yun sa harapan ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, kung paano ka hinubog niya sa ganong paraan ng paglilingkod, dire-diretso na ginagawa mo yun hanggang sa dahilan ka ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga sa buhay natin. Huwag mong ipapakita sa kaaway na naglalaylo ka, naghihina ka, dahil nakikita ng kaaway na kung saan ay hindi pala totoo at tayong naglilingkod. Dahil ipinapakita lamang natin sa Kanya na masaya lang tayo sa paglilingkod natin kapag tayo pinagpapala, kapag tayo malakas, kapag wala tayo sakit. Pero kapag dumating na ang maraming mga pagsubok, maraming mga trials, maraming mga disappointments sa buhay, ay nakakalimutan natin tumawag sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng galit sa Diyos. At lahat ng yun pala counted sa harapan ng Panginoon. Mas lalong tinitingnan ng Panginoon ang buhay natin. No? Sa panahon na kung saan ay hinang-hina ka, siya pa rin ba ang tatawagin mo? God gives strength. Siya ang lakas natin. Siya lang ang magpagbibigay ng lakas na hinahanap mo. Yung mga iniinom nating vitamins, yung mga bagay na exercise natin para lang tayo malakas, para lang tayo huwag magkasakit. Pero lahat ng buhay o lakas natin bilang mga anak ng Diyos, nakadepende dapat sa Panginoon. Dahil ang lakas na kung anumang meron tayo ngayon, anytime pwedeng bawiin ng Panginoon. Kahit malakas na malakas ka pa ngayon. So lahat sa atin ay may calling na tinatawag. Tinawag tayo ng Diyos. Kagaya ni Samson, tinawag siya para maging isa sa mga tagapagtanggol ng mga naaapi. Ikaw na Kristiyano ay tinawag ng Panginoon mula sa sanlibutan upang tayo magliwanag. At makilala din nila ang Panginoon kung gaano kabuti at kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Kaya lang, dumadating ang punto na kapag nadikit tayo sa mundo, ay nagiging din tayong makamundo. Pero hindi dapat ganon ang kasta ng isang Kristiyano. So, and purpose, but we must be protected by our faith. Yung purpose ng buhay mo, alam mo ba kung bakit ka sumasamba? Alam mo ba kung bakit ka niligtas ng Panginoon? Alam mo ba kung bakit mo siya nakilala? Hanggang doon lamang ba yun? Na kumilala ka? So okay na, ligtas na ako. Hindi doon matatapos ang tinatawag na kaligtasan ng Panginoon. Ito ay pagpapatuloy sa pamamagitan ng ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. So hindi natin pwedeng sabihin, ay matanda na ako, mahina na ako, hindi na ako makakapaglingkod. Kung ikaw ay may lakas pa, nakakalakad ka pa, at meron ka pang hilinga, hinahanapan tayo ng paglilingkod ng Panginoon. At mas doon siya nalulubog sa mga anak ng Diyos na talagang nagsusumikap na paglingkuran ng Panginoon na walang anumang mga rason sa kanyang buhay, kundi prioridad ang Panginoon. Dahil ang sabi dito, kapag lahat ng mga bagay na ito sa buhay mo ay ginagawa ng isang anak ng Diyos, protektado ka ng Panginoon. Saan ka man dumako, ano man ang gagawin mo, ano man ang didesisyonan mo, ang Panginoon ang unang-unang magbibigay protection sa iyo. At sa buhay mo,
tayo bilang mga mananampalataya, nakita natin o nakita mo ba sa buhay mo kung paano ikaw ay pumili ng the best? Sino makapagsasabi sa ating kalagitnaan na ang napili niya sa buhay niya ay the best? Lord, the best na talaga itong napili ko. The best talaga yung napili kong asawa, Lord. The best talaga yung napili kong girlfriend, boyfriend, Lord. Pwede bang may magsasabi dito? Okay, Lord. The best talaga. The best yung trabaho na binigay mo sa akin, Lord. Lahat ng ito sa pagbawat pagpili natin ay tinitingnan ng Panginoon kung paano natin pinapasalamatan. Although, sabi, wala namang perfect no, na bagay sa buhay natin. Pero, kung hindi man the best yung nangyari sa buhay mo, pwedeng gawing best ng Panginoon kapag ikaw ay naglilingkod at hindi ka sumusuko sa bawat hamon ng buhay. Sa buhay ni Samson, sinasabi dito na siya'y nakulong. Dinukit ang kanyang mata, no? Dinukit ang kanyang mata, at siya ay pinagtrabaho doon sa gitna ng arena. Sobrang pahirap ang binigay sa kanya. At dumating, kung ating babasahin dyan sa mga susunod na mga verses, dumating doon sa punto na kumaba ang kanyang buhok nang hindi namamalayan ng mga nasa kulungan. Ang sabi doon sa pag-aaral, ang buhok ng isang tao ay napakabagal sa pagtubo nito. Sa isang taon, ang haba ng buhok na pagtubo nito ay halos 6 hanggang 7 inches lang sa isang taon. So kung makikita mo yung mga buhok na mahahaba ngayon, ilang taon na ba nilang pinahahaba yan? Di ba? So, ibig sabihin dito, kung humaba na yung buhok ni Samson doon sa kulungan, hindi lang siya buwan na nakakulong. Inabot ng kung ilang taon na dumano siya ng sufferings sa kanyang buhay. Ipinapakita dito, the regrowth of hair symbolizes the restoration of his relationship with God. Ipinakita pa rin ng Panginoon, marahil ay dumating sa punto na nakita ng Diyos ang kahabagan ng Panginoon sa kay Samson. So, pinayagan ng Panginoon na ito ay ma-restore muli ang kanyang relasyon sa pamamagitan ng paghaba ng kanyang buhok. At haba ng buhok na ito ni Samson was a picture of truth that God was not through with him yet. Yung punto na kung saan ay humahaba na ang kanyang buhok ay ang pagsasalarawan dahil siya'y buhay pa sa loob ng kulungan, nais isalarawan sa atin ng Panginoon na si Samson ay may purpose pa ang kanyang buhay. Hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. Meron pa siyang dapat na gampanin sa mundo. Ikaw, kapatid, ilang beses na nabingit sa kamatayan ang buhay mo. Naakala mo ay tatawagin ka na sa kamatayan. Pero, napatunayan mo, binuhay ka ng Diyos. Binigyan ka ng pangalawang tsansa. Kahit na-realize mo na ang dami mong pagkukulang, ang dami mong kasalanan na nagawa sa Panginoon, pero ang biyaya ng Diyos sa buhay mo ay inilatag niya, ipinadaman niya, na kahit ganun ka sa harapan niya, ang sabi ng Panginoon marahil sa iyo, anak, hindi pa ako tapos sa iyo. Meron pa akong purpose na ipapagawa
sa'yo kung bakit kita pinuhay pa, kung bakit kita binigyan pa ng pagkakataon. Kung isa ka sa mga nakaranas ng bagay na ganito sa harapan ng Panginoon, binigyan ka ng pangalawang tsansa ng Diyos, huwag mo kong sayangin. Huwag mong sayangin ang buhay na yon. Ituon mo at maging prioridad mo ang Diyos. Dahil mahirap na dumating sa punto ng buhay mo ang tinatawag na pagsisisi. Gagaya ni Samson, pagkaman naandun siya sa kulungan, humaba ang kanyang buhok, i-restore ng Panginoon ang kanyang relasyon, pero bulag siya, at hindi na siya kayang makapagtanggol ng marami. Pero kailangan niyang danasin ang consequences sa buhay niya. Huge failure in our lives are not the result of sudden fall into sin. Yung mga bagay na mga pangyayari sa buhay mo, yung pagre-rebelde ng isang anak sa loob ng tahanan, laging lumalaban, laging sumasagot, pasaway sa magulang. Hindi yun minsan lang ginagawa. Bakit nangyayari yung ganong bagay? Dahil alam niya hindi ayos ang kanyang relasyon sa magulang niya. Alam niya hindi ayos ang kanyang relasyon o ang buhay niya. Alam niya na mayroon siyang hinahanap na hindi nabibigay o natutugunan ng magulang niya. Kaya dinadaan niya sa ganitong sitwasyon. At yung pag-iisip na paglayas ng isang anak bilang pagre-rebelde, hindi lang po yun isang beses niya na ilagay sa kaisipan. O hindi lang yun nung time na yun, lalayas ako. Ilang beses na po yun na isa-isip niya. Na para bang pag dumating pa sa punto na hindi na talaga makakatagal dito, lalayas na talaga ako. Paulit-ulit po yan na inilalagay ng kaaway sa ating kaisipan. Hanggang sa para bang sumagot ka na lang. Ganun ang nangyari kay Samson. Parang nakulitan na siya kay Delilah. Ang daming paulit-ulit na sinasabi ni Delilah sa kanya kung ano ba ang sikreto. At dahil niya meron siyang relasyon sa Panginoon ay hindi niya kaya i-reveal ito. Pero dahil sa paulit-ulit at para bagang dumating na rin sa punto na natumpok na yung kahinaan ni Samson, nailatag niya ang kanyang sikreto. Tayo man din ang mga mananampalataya. Kung ilang beses ka na bang nakarinig, umulong sa kaisipan mo, huwag ka nang sumamba. Marami kang trabaho, marami kang labahin ngayon. May plantsahe ka pa, may pasok bukas. Busy ka, di ba? Mamaya may birthday pa. May aanilan tayo. Sabi ng kaaway, di ba? Paulit-ulit yan. Hindi, magsasamba ako. Naku, nakikita mo, wala ka ng oras mamaya. O kaya mamaya, nagkakantahan ka lang, lumabas ka na. Paulit-ulit po yan. Nasasabihin sa'yo ng kaaway. Hanggang sa, patulad ko na nga. Ganun tayo, di ba? Ng mga mananampalataya. Yung kahinaan natin doon tayo tinutubok ng kaaway. Pero hindi natin alam. Tayo pala yung lugi. Tayo pala yung talunan doon. Akala natin okay na tayo. Di ba doon sa mga luma nating
ginagawang pagsamba, pag sumisimba tayo, kahit sa labas ka lang, narinig mo lang mga kanta ng hallelujah doon, nakasimba ka na. Sabihin ng nanay mo, oh, galing na ba kayo sa simbahan? Oh, sumimba na kami, pero nandun naman sa labas, nagkukwentuhan, di ba? Masaya na yon. Simba ng tawag doon. Hindi natin kagaya na kung saan dapat nananamnam mo ang salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos na hindi mo ma-absorb sa puso mo, pwedeng nakawin ng kaaway. At yan ang nangyari kay Samson. Ninakaw ng kaaway yung kanyang vow sa Panginoon. Sa buhay natin, sinasabi dito na ikaw bilang mga mananampalataya, nangyayari lamang ang mga negatibong kaisipan sa puso mo kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga disobedience. Hindi pagsunod. Nagiging sungain. Meron tayong mga sariling rason. Bakit? Kasi hindi nga kasi prioridad eh. So, hindi natin na ipaglalaban. Kasi hindi naman talaga siya prioridad mo. Para bang, oh, marami naman ang Sundays eh. Di mo na uubos ang linggo eh. Sa isang linggo na lang. Sunod na linggo, gagawa na naman ang paraan na ang kaaway para meron kang mairason na hindi ka makakasamba. O sa isang linggo na nga lang ulit. Hindi mo alam, December na naman. Di ba? Ganun ang kaaway sa atin. Hindi mo alam na unti-unti ka na palang nalalayo sa Diyos. Unti-unti na palang natatanggal yung dati mong Diyos na pinaglalaban. So deep inside sa puso mo, merong pag-iyak. May struggles. Pero sa labas, pwede kang makita nakangiti, ayos ka lang, okay lang. Pero sa kaloob-looban mo, alam mo na merong kulang. Itinuturo sa atin ng Panginoon kung ano man ang mga ginawa natin na ipahamak natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi man ganun ka big deal sa Kanya ngayon, pero dadating ang oras na ipagsusulin natin yun. Dahil sabi na, tayo ay nabubuhay sa biyaya. While sin might be forgiven and sinner made right with God, forgiveness does not cancel out consequences of our sins. Habang yung kasalanan mo na ginawa mo ay pinatawad na ng Diyos, kasi nagsisi ka na, pinagsisihan mo na yon. Ibig sabihin, may repentance. Magkaiba ang repentance sa sinasabi lang, sorry Lord ha. Mas mababaw na paglalapit sa Diyos yun. Ang tunay na repentance na tinatawag ng Panginoon ay yung talagang deep inside sa puso mo na nanggigigil ka na doon sa ginawa mong kasalanan. Para bang ayaw mo na siyang isipin. Gusto mo siyang kalimutan, pero bakit umuulit-ulit lagi sa kaisipan mo? Kasi gano'n ang kaaway. Ipapaisip lagi sa'yo yun. Di ba ganyan ka naman dati? Kaya mo yan, gawin mo yan. Kahit na binago ka na ng Panginoon, kapag nakita niya yung kahinaan ng kaaway ang kahinaan mo, babalik yun. Kaya nga sabi, dapat iniingatan natin ang ating relasyon sa Panginoon para manatili kang matatag sa iyong mga pananampalataya. No? So sabi, kahit na pinatawad ka na ng Panginoon, at ikaw ay lumalakad na sa katwiran ng Diyos, pero at the back of your mind, laging pinapaalala sa iyo ng kaaway yun.
kasalanang ginawa mo dati. 5 years from now, 10 years from now. Pero, pwede mo siyang i-rebuke. Kasi pag pinagana mo sa isip mo yan, pwede ibalik sa'yo. At pwede pahinahin ka ulit ng kaaway. So, sinasabi dito, yung forgiveness ng Panginoon does not cancel out consequences. Kahit na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, may mga consequences pa rin. Yung mga nakakulong sa kulungan, pumatay sila, nang-rape sila, nag-addict sila, marami nang ligtas doon sa kulungan. Marami nang kumikilala doon sa kulungan. Diba? Pag pumunta tayo doon, nagbabible study tayo doon sa kulungan natin dyan sa may plaza. Lahat yun, nakikita mo na kumikilala na sila sa Panginoon, pero hindi yun ibig sabihin na makakalaya na sila. Hindi yun ang assurance doon. Ang mahalaga doon is malaya na sila spiritually dahil nakilala nila ang Panginoon. Pero kailangan pa rin nila mag-suffer sa consequence na kanilang ginawa. Kailangan nila itong pagbayaran. Ganun din sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kung ano mang ginawa mo sa katawan mo 5-10 years back sa buhay mo, inabuso mo sarili mo, mga nakaraang taon, pwede nagsasuffer ka ngayon. Pwede dinadanas mo ang mga sufferings ngayon. That is consequences ng buhay mo. Pero Kristiyano ka, naglilingkod ka na sa Panginoon, pero nagbabayad ka pa rin doon sa bunga ng mga ginawa mo. Bakit? Dahil yan ang magiging bantay mo para manatili ka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, para lagi mong maalala na isang araw pinatawad ka ng Panginoon at yung kung ano ang dinadanas mo ngayon, ay lagi mong maalala na merong isang Diyos na may hawak ng buhay ko. At hindi mo na siya uulitin dahil nagsasuffer ka hanggang ngayon. Yun ang ibig sabihin. Kagaya ni Samson, binulag siya, nakaranas siya ng kung ano mang pagdudusta sa kanyang buhay, nirestore ng Panginoon ang kanyang relasyon, pero naandun pa rin siya sa kulungan. So, ipinapakita lamang dito, sabi, ang Diyos, siya ang may likha sa'yo, siya ang may-ari ng buhay mo. Kung gaano siya nagpapahalaga ng buhay mo, ganun ka rin ba nagpapahalaga ng relasyon mo sa Kanya? Kung gaano katapat ang Diyos na ginigising ka araw-araw, binibigyan ka ng lakas everyday, binibigyan ka ng karunungan sa bawat desisyon, iniingatan ka sa bawat pag-alis mo, pagtawid mo, pagsakay mo, hanggang sa makauwi ka sa iyong tahanan, na-appreciate mo ba yun? Napasalamatan mo ba ang Diyos? Lord, salamat sa buong maghapon walang nangyari sa amin. O hindi mo na siya napasalamatan dahil maliit na bagay na parang iniisip mo lang normal sa buhay mo. Humihinga ka, may lakas ka, wala kang sakit, hindi mo na pala siya na-appreciate. Dahil akala mo normal lang yun. Hindi po normal yun. Every day ng buhay mo, tapat ang Diyos sa'yo. May hininga tayo ngayon, salamat sa Diyos. Maraming nasa ICU, nakakapit lang ng oxygen para lang makahinga. Pero ikaw, tayo, na mga mananampalataya, tuloy ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Napasalamatan mo ba yun sa Panginoon? Minsan doon tayo nakakalimot. Kaya, nabibigyan lang natin na parang nat-take for granted lang natin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Naakala natin ay normal ang lahat. So, kaya hindi natin nabibigyan ng prioridad ang Panginoon. Sarili pa rin natin ang ating nabibigyan ng prioridad, no? So, ipinapakita dito
Sabi, sin leaves a terrible mark on the lives of the guilty. Totoo yun. Diba? Halimbawa, ipinaalala sa iyo yung kasalanan mo noong mga 5-10 years back sa buhay mo. Magagalit ka hindi? Di ba magagalit ka? Ano sasabihin mo? Pinagsisihan ko na nga yun eh. Hiningi ko na nga ng tawad yun, pinababalik mo pa rin. Di ba parang ganon? Bakit ka na guilty ka pa rin kasi? May guiltiness, di ba? So, bakit? May kurot eh. Kasi nangyari sa buhay mo. Nagmarka. Parang tekla. Nagmarka sa buhay mo yun. Pero ang Panginoon, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, kapag sinabi niya na pinatawad ka na doon, hindi na aalalahanin ng Panginoon yun. Kaya lang, yung kapwa natin, yung mga nakapaligid sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, sila yung nagpapaalala ng mga bagay na nagawa natin. Ng mga pagkakamali sa buhay natin. At doon, ipinapakita ng kaaway na, sabi ko na nga ako, ikaw ganyan ka talaga eh. Pwede ibalik ulit ng kaaway sa'yo. Pero, sabi nga, alagaan mo ang relasyon mo sa Panginoon upang huwag nang maibalik o huwag na magkaroon ng anumang pagsilip ang kaaway sa buhay mo patungkol sa mga kasalanan mong nagawa. Sabi dahil ito ay nagbibigay ng sobrang marka sa buhay mo. At kahit na hindi mo na yun ang tawad, parang may guiltiness pa rin sa sarili mo. Parang iniisip mo doon, bakit naman nagawa ko yun? Naku, nakakahiya. Bakit naman nangyari sa buhay ko yun? Naku, ayaw ko lang isipin. Gusto ko lang lumubog na parang bula. Naisip mo yun? Parang gano'n, di ba? Parang, ay, naku, pwede lang. Huwag na lang, ibalik na lang ang buhay ko. Hindi ko nadadanasin yung mga ganong bagay. Hindi ko nadidesisyonan yung ganong bagay. So, lahat yun, marka ng ating mga buhay. So, sabi dito, while relationship with God may be restored, pwedeng na-restore na ng Panginoon yung ating relasyon, but the reminders of sin may haunt you for the rest of your life. For the rest of your life. So, hindi talaga pwedeng sabihin natin, kinalimutan ko na yun. Hindi eh. Kasi nagmamarka nga yun. Pero kailangan matutulangin tayo mag-review. Kapag dumadating na doon sa ganong punto, na huwag na ipaalala ng kaaway sa buhay mo yon. Dahil yon ay talagang pinagsisihan mo na siya. Kagaya ng ginawa ni Samson. No? So, dito ay ipinapakita pa rin sa buhay natin kung paano ang Diyos ay talagang ipinapakita niya ang kanyang kahabagan. Sa buhay ni Samson, nasabi dito, God's man was degraded. So, nakaranas ng pang-aalipusta o sobrang na-down ang kanyang buhay, no? They brought Samson in an entertainment. They mock. They no longer fear as the mighty, not a threat anymore. Noong punto na dinala na sa kulungan si Samson, napahiya si Samson, di ba? Na-degrade ang buhay ni Samson. Para bang pinagtawanan siya doon, pinag-usapan, pinag-chismisan. Tayo, mga Kristiyano, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, pinagpipiestahan, pinagbubulong-bulungan, ginagawang entertainment, lalo na kung kahiya-hiya, di ba? Minsan yung mga nakakausap mo, okay sa harap mo, pero pag talikod mo, pinagtatawanan ka pala nila, dahil alam nila yung buhay mo. Ganon ang nangyari kay Samson. They mock. At hindi
niyang kinakatakutan. Dati niyang pinagmamalaki. Eto na lang, para na lang aso. Para na lang daga na nakatali. Kaya yung dati hinahangaan nila, pinagtatawanan na ngayon. Kasi, ganun ang kaaway. Kaya gusto ng Panginoon, kung ikaw ay may matibay na relasyon sa Diyos, ingatan mo ito. Dahil nakaambang lang ang mga taga-sanlibutan sa buhay na meron ka. Dahil pagpipiestahan ka ng sanlibutan. Anong uso-uso ngayon? Yung mga dati nasa DPWH, hinahangaan mo sila kung pupunta sa bayan ninyo, ay ito si engineer ganito, ay ito yung engineer natin, ay ito yung gagawa ng mga natin dito sa ating bayan, hinahangaan, sinusundo, pinapakain, binibigyan ng mga treatment na mga prioridad, no? Ng mga first VIP. Nung nalaman na, lahat pala yun. Yung mga dati natin hinahangaan, kinikilala, binabalita, binabantok ang mga pangalan nila. Nung nalaman na, ay mga korap pala yun. Ano lang tingin natin sa kanila? Ay, normal na lang silang tao. Diba? Nawala yung mataas mong pagtingin sa kanila. Na dati hinahangaan mo sila pag pumupunta sa bayan nyo. Ngayon inisip mo, uy, ganun din pala, makasalanan pala yan. Tatawala mo na, pag-iisipan mo na ng masama. Wala na. Normal na lang silang tao. Na dati, ay, ang yaman-yaman yan. Ay, ang galing-galing yan. Ay, ang husay-husay yan. Pero nung nalaman mo mga katiwalian, lahat ng kapaghahanga na yun, pinalis na lang. Wala na. Aso na lang tingin mo sa kanila. Ganun ang mundo. Ganun ang tao. Ganun ang kaaway. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, pakaingatan mo ang pangalang Kristo. Sino ba ang dala-dala mong pangalan? Si Kristo. Huwag na huwag nating hayaang ito ay alipustahin ng mundo. Ibig sabihin, ang gusto lang ng Panginoon ay magliwanag tayo sa mga nakapaligid sa atin bilang mga Kristiyano. Ay, ikaw na nga itong Kristiyano, ikaw ay mainitin ang ulo, ikaw na itong palaaway, ikaw na itong lahat. No? Kung mag-isip, ay ako bahala, ako ang masusunod, ako ang Kristiyano dito. Walang ganon. Doon tayo napupuntuhan ng mundo. Kagaya ng buhay ni Samson, na hindi na naging threat sa buhay ng marami. Don't you know that Samson felt humiliated? Alam mo ba na naranasan din ni Samson yung sobrang kahihiyan sa nangyari sa buhay niya? Yung kung pwede lang, na-disappear na lang siya doon sa harap ng maraming tao. Napakahirap, diba? Yung buhay mo na dati ang lakas-lakas mo sa Panginoon. Sobra ka maglingkod, sobra ka ganito. Tapos biglang may nagawa kang kasalanan. Para bang ang hirap bumalik, diba? Sa Panginoon. Ang hirap. Parang babalik ko sa grade 1. Yung faith na meron ka, na talagang ginaw ka ng kaaway. Doon sa mga mali mong naging desisyon. Kasi proseso po yun. Hindi yun overnight lang na, ay nagsisi na ako, bukas okay na ako, panibagong tao na ako. Hindi na ako ganon. Walang ganon. Proseso lahat. Yung pagbabago ng tao, proseso. Kaya nga yung mga consequences na yan, matagal mo yung pagdudusahan eh. Minsan habang buhay, pagdudusahan mo yan. Dahil doon sa marka na ginawa mo na maling naging desisyon sa buhay mo.
kang choice, kundi manatili ka sa presensya ng Panginoon. Dahil siya na lang ang pag-asa mo, wala na. Ang Diyos lang. Dahil ikaw ay bumitaw pa sa Panginoon sa kabila ng biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon at pagpapatawad niya, huwag ka nang umasa na makakapunta ka pa sa langit. Dahil minsan lang magbigay ng chance ang Diyos. So dito, sa halos panghuli natin, nais sabihin sa atin ng Panginoon na doon sa naramdaman ni Samson, naramdaman niya na worthless siya. At wala nang kwenta buhay niya. Parang wala nang halaga. Wala nang kwenta. Ganyan ang karanasan ng ibang mga nagpapakamatay. Sa sobrang kahihiyan na ginawa nila, sa sobrang kasalanan na parang hindi na nila kaya tanggapin sa sarili nila. Sa sobrang bagay na guiltiness, iniisip nila, worthless na ako. Walang saysay lang buhay ko. Nakakahiya. Sobra-sobra na aking pagkakautang. Hindi ko na ito kayang bayaran. Pagpakamatay na lang ako. Parang ganun. Yun ang ibubulok sa iyo ng kaaway. Pero alam mo ba, nasa Panginoon natin may pag-asa. Salamat na lang merong Diyos na sa kabila ng worthlessness na ating nararamdaman, merong isang Diyos na nagsasabi, anak, wag, mahal kita, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa ka. Salamat na lang, merong isang Diyos na nagbibigay ng katugunan, pag-asa at buhay sa atin. So, sabi, he feels worthless. When he engaged in sins, he did not see the danger. And sabi, now, is it, but it's too late. Nung habang nasa kasalanan siya, hindi naman niya nakikita yung ano kaya pwede mangyari dito? Ano kaya, alam ko may consequence eh. Di ba hindi naman natin nakikita yon? Kahit Christian tayo, may ginagawa tayo, may ginagawa kang mali. Ngayon, nag-i-enjoy ka sa kasalanan na to. Hindi mo naman tinitinan yung consequences. Bahala na. Bahala na. Basta ngayon, nag-i-enjoy ako. Ganun tayo. Kasi hindi mo pa mararamdaman yung guiltiness ngayon. Kasi ganun ang kaaway. Kagaya ang nangyari kay Samson. Doon sa bagay na yon, na-indulge siya doon sa sanlibutan, sa gawa ng laman. Pero, hindi siya nagigilty pa noon. Wala siya kung anumang konsensya na bagamat may bumubulong siguro sa kanya, pero mas malakas ang gawa ng laman. Kaya hindi niya naipaglaban. So, hindi niya nakita yung danger. Hindi niya naramdaman kung ano ang pwedeng kahihinatnan. Yung mga bagay na pwede niyang kakaharapin pagdating ng panahon. Diba? Yung realization kasi sa dulo yun eh. Sa dulo lagi yun. Kapag nakita mo na nagkamali ka, hindi pala tama yung ginawa mo, mali pala yung naging desisyon mo, lahat yun sa dulo. Kaya nga, walang nagsisisi ng una. Laging huli. Kasi doon pa lang ang realization lahat. Pero, bago pa man, tayo ng mga mananampalataya, binibigyan na tayo agad ng warning ng Panginoon. Laging may warning ng Diyos sa atin. So, yun dapat maging sensitibo tayo doon sa warning ng Diyos sa buhay natin para hindi tayo makapag-desisyon ng mali. Hindi tayo makapag-desisyon ng hindi ayon sa harapan ng Panginoon nang huwag natin pagsisihan pagdating ng panahon. At sinasabi dito, sin has the power to bring us low so that people point at us and whisper about our failures behind our back. Talagang dadalhin ka sa pinakababang punto ng buhay mo ang kasalanan. Yun
talaga ang realidad doon. Lalo na tayo ng mga Kristiyano, kapag nakikita natin, alam natin may kasalanan tayo, alam natin na ikaw mismo, nakakaramdam ka ng guiltiness, hindi ba? So, sabi dito, sa buhay natin, sa ating panghuli, so, nagkaroon ng desire si Samson. Nung naramdaman niya na parang sinasamahan na siya ng presensya ng Panginoon. Naramdaman niya. Dahil hindi naman siya, kumbaga, habang nandun siya sa kulungan, nagkaroon siya ng realization sa sarili niya. At nakita niya yung mga mali niya, yung mga naging desisyon niya, napahamak niya yung pangalan ng Panginoon. At doon nakita niya ang sarili niya kung sino ba talaga siya. Na kung wala pala talaga ang Diyos sa buhay niya, wala siyang magagawa. So, seeking God is the only way for restoration. Siya lang. Panginoon lang. Huwag kang tumakbo kay kumpare, kay kumare, kay best friend. Kung ikaw ay may problema, huwag kang tumakbo sa kanya. Kahit pinaka-best friend mo pa yan. Huwag kang mag-o-offer ng anumang problema mo, nararamdaman mo. Dahil lahat ng mga bagay na yan, pwedeng hindi man best friend mo ang magre-reveal, ay gagawa ng paraan ng kaaway para ma-reveal kung ano ang nararamdaman mo. Diba? Sa buhay natin, sabi nga, tayo ng mga mananampalataya, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ka. Kung ano tayo ngayon. Kung malakas ka ba sa spiritual life mo? Diba tayo, lalo mga kabataan, kapag may problema sa magulang, kanino kayo nag-confine? Sa boyfriend, di ba? Sa mga kaibigan, kaya may mga gimmick-gimmick, di ba? Pero hindi yun. Bilang Kristiyano, no. Sa Panginoon ka, lumapit. Iiyak mo sa Panginoon, tutulungan ka niya. Or, kung hihingi ka nga man ng payo, pumunta ka sa bibigay ng payo sa'yo, sa mas malakas ang faith kaysa sa'yo. Huwag kang lumapit doon sa mas mahina pa ang pananampalataya sa'yo. Dahil lalo kang wawasakin ng kaaway. At lahat na magiging desisyon mo, magiging hindi tama. Ang Panginoon lang ang pwede mong sandalan na totoo. Dahil siya lang ang makapag-keep ng sekreto ng buhay mo. Ang Panginoon lang. At sabi nga dito, sa buhay ni Samson, nung siya nagkaroon ng realization, binigyan siya ng pangalawang chance ng Panginoon. Doon sa gitna ng arena na yon, nung lakas na meron siya, bagamat siya'y nakatali ng kadena, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, minsan pa, ibigay mo sa akin, ipakita mo sa akin na ako'y pinatawad mo na. Kaya anong ginawa niya? Habang siya'y pinagtatawanan ng mga tao doon, habang siya'y minamak, ang lahat ng mga yon, halos 3,000 sa loob ng arena ng tao na yon, nung kanyang nag-ano siya ng kanyang tali sa kamay, natumba ang mga haligi ng arena na yon at namatay. Halos 3,000 katao. Namatay lahat ng mga naandun. Ipinakita ng Diyos ang nais na i-picture out sa atin ng Panginoon. Kasama ko si Samson na namatay. Ibig sabihin lang, for the last time of his life, nirestore ng Panginoon, pinakita ng Diyos na pinatawad na siya. Kaya kinuha na rin siya ng Panginoon. Ipinakita pa rin doon na eto, gusto ko ipakita sa iyo, anak,
na yung vow mo sa akin, ibabalik ko sa iyo. Pero kailangan kunin na kita. Baka mawala ka ulit at mabalik ka sa sanlibutan. Ganun minsan tayo. Kaya kung binibigyan tayo ng pangalawang tsansa ng Panginoon, huwag mong sayangin ang buhay mo, kapatid. Ang paglilingkod ay sakripisyo. Hindi po yan sa pilitan. Pero kung talagang mahal mo ang Diyos, kaya mo siyang paglaban. Kung paano ka pinaglalaban ng Diyos sa buhay mo araw-araw, nawa ganun din tayo ng mga mananampalataya. Sa panghuli, sa buhay natin, sinasabi nga na tayo ang may hawak ng ating kapalaran. Susundan lang tayo ng Panginoon sa bawat desisyon na ginagawa natin. Hindi ka pakikialaman ng Diyos. Pwede magbubulungan ka na mali yan, kaya lang may free will nga tayo. So tayo lahat ang nagdidesisyon. Kaya kung ano mang mga mali na mga desisyon natin, ikaw yun, huwag mong sisihin ng Diyos. Dahil ikaw ang nagdesisyon, hindi ka humingi ng karunungan sa Diyos, kaya ka nagkamali sa mga desisyon mo. Sino nakakakilala kay Matt Redman? Diba? Songwriter siya, singer. 7 years old pa lang siya, ay namatay na ang kanyang tatay dahil sa suicide. Nag-suicide dahil sa sobrang kahirapan ng buhay nila. So, 7 years old pa lang siya, wala na siyang ama. Nag-asawa ulit ang kanyang ina. At yung nanay na napangasawa ng nanay niya ay yung kanyang stepfather ay sobrang mahigpit, na sobra ang kung siya ay disiplinahin. Pero hindi siya nagpatalo doon sa kanyang buhay. Dahil nung habang bata pa lang siya noon, nakakilala na siya sa Diyos. So, ang lahat ng kanyang mga nangyari sa buhay niya, hindi niya hinayaan na malugmok ang kanyang buhay sa pamamagitan ng mga maling desisyon. Tinawag niya ang presensya ng Panginoon sa buhay niya, na kahit naghihirap siya, na kahit na nagdurusa siya sa piling ng kanyang stepfather, hindi siya bumigay, no? Kundi lalo siya kumapit at kinilala niya ang Diyos hanggang sa naisulat niya ang kantang 10,000 Reasons. Alam niyo yun? Yung 10,000 Reasons? Kaya niya naisulat yun. Yung kantang yun. Na sinasabi niya, hawak natin ang buhay natin. Nasa sa atin ang tunay na ikabubuti o ikasasama ng buhay mo. Ikaw ang may hawak. Kailangan kasama mo ang Diyos. Huwag na huwag kang magdidesisyon ng sarili mong desisyon dahil mapapahamak ka. Kaya hindi siya bumigay. Tinulungan niya ang sarili niya na lalong lumapit sa Panginoon. Inisip niya wala ng pag-asa ang buhay, pero nung nakilala niya ang Diyos, sabi niya, may pag-asa pala. Kaya dumating sa punto ng buhay niya, nagtagumpay siya dahil sa Panginoon.